Sige po. Awitin po natin ang tindig ka at kay Jesus. Tayo po, please tayo. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagpapakumbaba at pusong mapagtapat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga po ito, muli maraming salamat sa araw na ito sapagkat sa pagkakataong ito, taglay pa rin po namin yung kalakasan na patuloy niyo po pinagkakalob sa amin. Kaya sa umaga po ito, patuloy niyo po kami samahan sa aming ikalawang gawain ito. Samahan niyo po kami simula sa pag-aawitan hanggang sa pagpapahayag po ng inyong mga salita. Kaya salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat. At patuloy po tayong maglingkod at magpuri sa ating Panginoong Diyos. Siya nga po pala, Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. Amen. Yung ating pong amang nasa langit ang higit nating papurihan at ganoon din po sa ating lahat ng mga tatay. Amen. Praise God. Are you ready to praise the Lord? Sabi po sa aklat ng awit 101, umawit sa kagalakan ng lahat ng bansa, si Yahweh papurihan, paglingkuran siyang pusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Amen po. Kailangan po may tuwa, may ngiti. Kung kailangan tumalon, tumalon. Kung kailangan pumalakpak, pumalakpak. Amen po. Tayo po muna magkamayan ng bawat isa. Amen. Praise God. Hallelujah. Oh, mahal kita sa Panginoon. Amen. Thank you.
halika, hingin po natin ang basbas natin, Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila ka, Panginoon, sa aming buhay. Ikaw ang unang umibig at nagmahal sa amin. Kaya ang pag-ibig na ito, O Diyos, ay ibabalik namin sa iyo, Ama, na may buong pasiglahan, buong pagpupuri, buong galak, na ikaw ay aming papupurihan sa Espiritu at katotohanan dahil ang aming Diyos na buhay ay patuloy na tapat at sagana sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang po, are you ready to praise the Lord? Amen. Let us worship our Lord. He is the way, the truth, and the life. No one comes from Father than the truth. One way to the Lord. Amen, Jesus. gave the everlasting,
the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came near, oh God, you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again.
manalangin. Ama namin Diyos na mga Panginoon, sa umaga po ito, patuloy po kami nagpapasalamat at nagpupuri po sa iyong dakilang harapan. Kami po ay lumalapit sa iyo, pagbabaan at pasalamat, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, salamat sa iyong katapatan, sa aming mga buhay, Panginoon. Kami po ay hindi mo pababayaan. Ikaw ang dakilang Diyos, ang aming kanlungan, at higit sa lahat, Panginoon, ay kalakasan. Salamat sa iyong mga pagkakas, sa aming buhay, kung saan may ganito na dinaranas sa pagsubok. Nariyan ka po upang kami po ay samahan at alalayan, Panginoon. Kaya sa umaga po ito, patuloy po kami nagpupulit at papasalamat sa iyo sapagkat sa oras na ito na kung bakit taglay namin ang buhay at kalakasan ito ay dahil po sa mga pag-iingat po sa amin, lalo na po sa gabi na kami po ay namamana at natutulog. Kaya salamat sa iyong patuloy na patnubay at gabay ng iyong Holy Spirit. Sa umaga po ito, Panginoon, dalangin po ang bawat isa na narito, bawat pamilya. Hindi naman sila isa-isa yung Panginoon. Kapit mo po kung sino-sino sila. Kaya dalangin ko po sila na patuloy niyo po tulungan ang bawat isa sa amin sapagkat dinigit po sa inyo na mayroong mga bata na may karamdaman, pati rin po yung mga matatanda, ganun din po sa mga kabataan na talagang nangangailangan ng paaralan na papasukan. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang lahat ng bagay ay meron ka pong inihanda sa bawat isa po sa amin. Kaya sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng aming pong mga naisin, kung ano po yung aming nilapit sa inyo. Naniniwala po kami, Panginoon, na meron ka pong katugunan. At sa umaga din po ito, dalangin ko po rin yung mga kapastoran po, yung mga manggagawa, ganun din po yung mga council member. Nawa ay bigyan niyo po kami ng karunungan upang mapangalagaan po, Panginoon, yung kawan na ipinagkatiwala niyo po sa bawat isa amin. At sa umaga din po ito, dalangin ko rin po yung aming pong Iglesia Evangelica Unida de Cristo na nagdaraos din po ng ganitong gawain. Nawa po yung mga tatayo sa harapan po ng dito po sa pangangaral ng iyong banal na salita. Nawa po ay yung karunungang nagmumula sa iyo po ang pagkaloob niyo po sa bawat isa. Kaya ganun din po sa mga kapatiran na kung talagang nagnanais po na makapakinig, ay bigyan niyo po kami ng kaunawaan upang lubusan po namin itong maunawaan. At dalangin din po namin yung aming pong bansa simula sa Pangulo hanggang sa pinakamababang posisyon. Nawa po ay magkaroon sila ng tamang pag-iisip, na tamang desisyon na makatarungan, katapatan sa kanilang paglilingkod, Panginoon, na isaalang-alang yung karapatan ng mga mamamayan upang ito po ay maging maayos at maganda po yung takbo, Panginoon. At kami po naman na bilang mamamayan, turuan niyo po kami kung paano po kami magiging masunurin sa kanila upang matulungan sila upang mapaganda at matupad din yung kanilang mga naisin. Kaya sa umaga pong ito at sa aming pong pakikinig na yung mga salita, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ito, ang iyong mensahe na aming pong mapapakinggan, itumimo po sa puso ng bawat isa upang ito po ay aming maisabuhay. Kaya sa iyo po namin pinagkakatiwala ang gawain ito hanggang sa kabuuan po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Yung sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa banal na kasulatan, ang kinasiyang salita ng Diyos. Walang kamalian at natatanging batayan ng aking pananampalataya. Ito'y binubuo ng 39 na mga aklat sa lumang tipan at 27 mga aklat sa bagong tipan. Sumasampalataya ako sa iisang Diyos na may 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo.
magkakapantay sa kadakilaan, kapangyarihan, at pagkawalang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at ng lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo na anak ng bugtong niya, Panginoon at tagapagligtas natin, na sa iwaga na Espiritu Santo, ipinangnak ng Berheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing, sa ikatlong araw na buhay sa mga patay, umakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Na ang biyaya at pananampalataya ay pawang kaloob ng Diyos at wala akong bahagi para sa aking personal na kaligtasan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa pagkakaisa ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Makakaupo na po ang kapulungan. Marami po salamat sa napakagandang pag-aawitan po natin. At nawa po ay nabigyan natin din ng kaluguran ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito, binubuksan ko po ang ating harapan para po sa nais magpasalamat sa mga naranasang pagpapala, biyaya, at ganun din sa mga dumanas ng pagsubok, sa karamdaman, na talagang di po sila pinabayaan ng Panginoon. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa para po magpasalamat sa ating Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy na pagpapalang biyayang binibigay sa amin, sa pamilya namin, sa mga tatay, sa mga nanay retreat, patuloy na kalakasan. Siyempre, lalong-lalo na sa baby namin na si Saraya, sa pamilya namin, sa pagpapala ng Lord ng Panginoon sa amin, di kami pinapabayaan. Siyempre, sa pagbabiyahe ko rin sa pang-araw-araw ko po sa pagpasok sa trabaho, papasalamat po ako sa Panginoon kasi may mga nakikita akong mga aksidente na di ko na baka mamaya wala nang buhay. Pero papasalamat ako sa Panginoon kasi na di na nangyayari sa akin na aksidente na aksidente. Siyempre, salamat din ako sa asawa ko sa pag-aalaga sa amin sa baby. Siyempre, Happy Father's Day sa mga tatay din, sa mga tatay Juben, sa mga tatay na, siyempre sa tatay ko, Happy Father's Day. Ayun lang po, siyempre sa mga rin po, sa mga kapatiran po na na nagpe-pray sa baby namin, maraming salamat po. Ayun lang po.
Hello po, magandang umaga sa ating lahat. Kami nga po ay late ni. Anong oras na ho, are? Ako po ay nagpapasalamat sa buhay at kalakasan nga po na binibigay sa atin ng Panginoon. Tapos, amen po at nakakadalawang linggo na kami. Nagpapasalamat. Kahit po kasi po kanina talagang may ginagawa ako. Marami pa akong ginagawa at may inaasikaso nga po sa personal na tinutulungan ko po ang asawa ko sa SS niya. Kaya po ako aalis po sana ako sabi ko niyaya ko ni Erica talaga, si Erica talaga aking ang aking talaga, dinachat ako, Ate Waye, tara tayo magsimba. Kaya iyan ang aking ang aking laging kaya ang pinapasalamat ko rin kina Ate Selly. At kami, inikayat na naman. Yung para pang pinuntahan uli kami. Para kami uli magsilbi sa Panginoon. Yung po pinagpapasalamat ko. Yun lang sa inyo. Sino pa po? Talagang abiyaya ng Panginoon yan. Talagang nararanasan po ng bawat isa. Ayan. Hindi lang pagpapala, kundi yung salita ng Diyos na dumarating sa atin. Sino pa po? Last? Ayun, hindi kumalakpak. Nakakita na ng Ayan, pinagpapasalamat ko nakasilay ako kagabi doon. Ayan, thank you po kay Lord sa magandang araw na ito. So, pinagpapasalamat ko po kay Lord ang araw-araw na buhay. Yun nga, kaligtasan kasi nga, sabi nga ni Kuya JJ kanina, madaming mga aksidente talaga nangyayari. Pero salamat kay Lord dahil nakakauwi pa rin ng ligtas kahit mahaba ang biyahe. At ayun, thank you kay Lord sa patuloy na pag-guide niya sa akin sa pagbibigay ng lakas lagi. At ayun, update dun sa sa trabaho ko, pinagre-resign na ako ng nanay ko. Maghanap na lang daw ako ng ibang trabaho na mas malapit dito kasi malayo pa rin kasi. Pero salamat kay Lord dahil blessed naman ako dun sa trabaho ko na yun dahil marami naman na po akong natutunan. Tapos, nakakita na. Ayan, so salamat kay Lord sa lahat-lahat tsaka sa mga sa pamilya ko. Thank you kay Lord dahil talagang hindi nagpapabaya si Lord sa amin. Hindi nagugutom, sobra-sobrang kaya thank you kay Lord dahil nadoon yung niya, yung kanyang pagpapala. Kaya sa Diyos po ang papuri. Happy Father's Day! Salamat po sa napakagandang mga misaya at salamat din po kanina yung ating kaya maganda pala talaga yung meron tayong Sunday school. Meron tayong bagamat yun narinig na natin pero pagka pinag-uusapan at papalitan ng nagkakaroon siya ng buhay po. Kaya salamat sa ating tagapanguna kanina, si kapatid na Delia. Kaya salamat sa kanya. Saka sa ating Panginoon na patuloy tayong pinalalahanan. Sabi ko nga, bagamat paulit-ulit, pero may tinuturo palagi. Kasi may nakakalimutan tayo. Tayo yung makakalimutin makakalimutin nga ba o talagang kinakalimutan? Hindi naman talaga nakakalimutan Talagang minsan ayaw lang gawin. Dahil sa paalalang yun ng mga salita, na-encourage tayong sa buhay o ating isakatuparan. At ngayon po, ihanda po natin ang ating mga puso at isipan dahil tayo po ay dadako na sa isang mahalagang punto ng ating gawain. Ito po yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po sa umagang ito, tayo po ay huwag mo nang maingay. Sabihin mo sa iyong kalapit, huwag mo akong kausapin. Huwag niyo akong kausapin. At tayo ay makikinig muna. Ayan. At pinapakilala ko po sa inyo ang ating pong gwapong-gwapo. Ayan.
si kapatid na Levi, na siyang mangunguna po sa atin. Si ano po, Liberato Birona. Maraming salamat po sa ating pagpakilala po. Muli po, happy Father's Day. Father's Day, lalo sa atin, pinakatatay sa iglesia, si Tio Joby, na siya po yung pinakamatanda sa iglesia po natin. Maraming salamat po sa atin lahat at good morning po mga kapatid. Bago po ang lahat ay babasahin po natin yung ating pag-aaralan. Ang ating pong teksto ngayon po ay nasa Awit 51 verse 17. Sabi po dito, ang handog ko o Diyos, karapat-dapat ay ang mapagpakumbaba, pusong mapagtapat. Ayon po sa awit. Mayroon po ba dyan Dito po ay pinamagatan ko po ito ng pagsisisi at nadudurog na puso. Pagsisisi at pagkadurog ng puso. Ang ating pong teksto uli ay sa Awit 51 verse 17. Sa atin pong panimula, ayan po, pakibasa. Ang handog ko, o Diyos, na karapat-dapat ay nagpapakumbaba sa pusong mapagtapat. Ayan. Kaya mga kapatid, pinamagatan po natin ito na pagsisisi at pagkadurog ng puso. Sa ating pong panimula ay ipinapakita po, bago po tayo pala magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito. Patuloy nga po Panginoon na kami po ay lumalapit sa iyo. Lord, samahan niyo po kami sa aming pananambahan at tulungan mo ako, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, bigyan po ninyo ako, Ama, ng sapat na karunungan para sa iyong mga salita po, Panginoon, na amin pong maririnig po, Panginoon, nawa ikaw lamang po, Panginoon, ang aming may taas. Lord, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Muntik makalimutan na ni po. Sabi po dito sa panimula po natin, ipinapakita ni David na ang Diyos ay hindi nagpapahanga ng panlabas na relihiyon, kundi ang pusong nadudurog dahil sa kasalanan. Awit 51. Ipinagtatapat niya sa kanyang pagkabigo at kinikilala na mas ninanais ng Diyos ang panloob na pagbabago. Yan. Mas kinikilala ng Diyos ang panloob na pagbabago at hindi lang po yung panlabas na handog, sabi po dito. Kaya, panlabas na pagbabago kaysa panlabas na paghahandog. Kaya mga kapatid ay mas mas inaalaw po ng Panginoon yung ating yung panloob na pagbabago kaysa doon sa mga panlabas na ipinapakita po natin. Sabi po dito, si Jesus ay nagsalita po sa Lucas 18, nagkwento tungkol sa isang maniningil ng buhis na tumayo sa harap ng Diyos nang may pagpapakumbaba. Nandun ba? Wala ni. Na may pagpapakumbaba. Nasa harap ng Diyos. Teka lang.
na may pagpakumbaba. Humihingi siya ng awa at umalis na pinawalang sala. Yan. Ang tunay na pagsisisi, hindi pagbibigay ng katwiran sa sarili o pag-aakalang matuwid sa sarili, kundi tapat na pagpapasakop sa harapan ng Diyos. Ayan. Kundi daw po sa tapat na pagpapasakop sa harapan ng Diyos. Pahayag na proposition, ang pagsisisi ay pusong nadudurog na nagpapahayag ng kasalanan. Nararamdaman ang bigat nito at nasusumpungan ng awa ng Diyos. Ayan. Nakakasumpong po ba tayo ng awa ng Diyos, mga kapatid? Amen. Pahayag na patanong. Ano ang anyo ng tunay na pagsisisi sa harap ng Diyos? Yan. Mga kapatid, ano daw ang anyo ng pagsisisi sa harapan ng Diyos? Ipinapakita sa kasulatan na ang 4 na palatandaan ng pagsisisi. Number 1, pusong nadudurog sa harapan ng Diyos, awit 51 verse 17. Ang mga hain ng Diyos ay bagbag na espiritu, pusong bagbag at nagsisisi, o Diyos ay hindi mo ako hahamakin. Yan. Kailangan po, mga kapatid, hindi po tayo hinamak ng ating Diyos. Di po ba? Hahamakin. Ang tunay na pagsisisi ay nagsisimula kapag ang puso ay nadudurog dahil sa pagkilala sa kasalanan. Yan. Ang tunay daw na pagsisisi ay nadudurog sa pagkakilala sa pagkilala sa kasalanan. Kailan po ba natin inamin ang ating kasalanan? Kung minsan po pinagkakait pa po natin, hindi po natin ipinagtatapat kahit sa magulang natin nakagawa tayo ng kasalanan, hindi natin may pagtapatan kasi natatakot tayo. Mas pinahahalagahan ng Diyos ang puso na nadudurog kaysa sa walang kabuluhang mga ritual. B. 17 verse A. B. Tinitingnan ng Diyos ang puso. Tinitingnan ng Diyos ang puso, hindi ang panlabas na pagganap. B.